Unang tanong sa inyo, sa kay Peter mo na kay Caramon, bilang naunang inerasyon ng kadre, ano ang mga nakikita ninyong pattern of correlation ng historical context sa unang panahon ng Marcos Sr. at ang bago magdeklara ng martial law, papunta sa martial law, sa kasalukuyang nakikita nating krisis pampolitikang kinakaharap ng Marcos Jr. government at bakit ito ang inyong pagtingin na nauulit ang daloy ng kasaysayan? Yung martial law, kung yan man ay idideklara din ng kasalukuyang Pangulo, katulad ng kanyang tatay, no, nung September 1972, ay malaking pagkakamali po yan. Malaking pagkakamali yan. Sapagkat yan ay manifestation ng hindi na pakikinig sa taong bayan. Hindi naman kinakailangan magdeklara ng martial law. No? Magulo yan, ano? Mapapabilis lang ang pagbaba sa pwesto. No? Sa aking karanasan, kapagkat ako'y pwede kong sabihin ako'y biktima ng martial law sapagkat nakulong ako. For 7 years? Nabilanggo ako for 7 years, no? At yung buong panahon na yun ay buong panahon ng martial law, no? Paglabas ko, martial law pa rin, ano? Walang idinulot na maganda sa kapakanan ng taong bayan, ano ha? Bagamat meron tayong masasabi, ako, no, sa personal kong karanasan at sa aking pagtingin sa mga naganap, meron akong pwede kong sabihin na hindi naman lahat masama, no? But I would prefer not to discuss it, yung issue na yan, no? Kung hindi, ang gusto kong bigyan diin dito ay naliligaw ang ating Pangulo. Sa halip na mag-isip na magdeklara ng martial law, gamitin ang military, sapagkat kami ay hindi natatakot sa military in the sense na hindi kami sasalbahihin ng military. Sa kasaysayan natin dito, simula na mag-people power noong 1986, ang AFP ay pumanig sa taong bayan. Ang Armed Forces of the Philippines, hanggang ngayon, sa aming pagtingin, ano, especially yung pagkakatayo ng NTF-ELCAC, yan ay maliwanag na manifestation. Konkretong-konkreto yan kung paano sinuheto, kung paano inadresan ang terorismo na pangunahing problema ng sambayanan, kung kaya nagkakaroon ng krisis, no? Nung kumilos, nung itinayo ang NTF-ELCAC, naging very effective ito, no, na tool sa pagsuheto sa armadong pakikibaka. Kung kaya naubusan sila diyan, kaya itong tatlong komunista sa Kongreso ay nag-iingay, no? Nag-iingay sila rito sapagkat gusto nilang makabalik, no? At dito sila ngayon nagko-concentrate sa mga kalunsuran, sa mga siyudad.